Pobreng Tisoy Channel. Gumising ka na ba ng ito kaganda ang umaga mo? Nakita ang napakagandang araw. So tinatawag natin na sunrise. O diba napakaganda at napakatahimik ang lugar niya. O diba kung gaano kaganda yung malunggay. At malunggay na napakahaba. O diba? Akalaan mo naman na parang singhaba ng lube. O diba? O coconut tree. O diba? Ang gaano din kaganda ang alugbati. Ganda ka lang naman dyan. Tanglad lang naman yan. O diba? Ang labong ng tanglad. At dito tayo sa exciting part. Ang isda. Isda na malangoy sa karagatan. Ito ang napaka-praskong isda na recipe niya ngayon. Ito na ang kaniyang tinolang isda. Tingnan natin kung ano pang ibang lalagay niyang sangkap dito. O ano ang ilalagay niya, yung malunggay ba na nakita natin o yung iba pang mga halaman. Ayan. Tulad nga ng nakasanayan ay syempre hugasin ang isda at tanggalan ng mga kaliskis nito kasi nga ang mga kaliskis ay nako, nagbibitin yan sa ating tilaukan. Nako, baka mabumara yan sa titilokan. Ay nako, mahirap ka. Mas mabuti na yung malinis talaga, yung wala yung kaliskis. O diba? Nasa iyo na yan. Kung gusto nyo ka, pati kaliskis ay lulukin ninyo. O diba? Ayan kung gano'n kapreskong isda ang nakuha niya. Sana all tubong isla. O sa mga tubong isla dyan, ayan, mag-comment lang kayo para ma-shoutout kayo. Baka relate kayo dito. Alam niyo ba, paano kinayan ipaprintisin niyo? Eh syempre, nilangon lang naman yan yung dagat. Paano ba naman kukuha yung isa kung hindi mo lalangin yung dagat? O diba? Hindi naman yan kinukuha lang sa gilid-giliran. O diba? Syempre, pag sa dagat yan, syempre, nanguyan yan. Kung gusto mo naman yung mabilis ang paraan, eh, bumili ka lang sa palengke. And magluluto na tayo, syempre, di mo wala yung tadtaran. Kasi pag walang tadtaran, walang tadtarin. Oh, ayan, meron ng mga sangkap. Akala mo naman kung kano kadami yan. Ayan, luya lang yan at saka onion. Ayan, ganyan siya. Galingan mo sa paghahiwa ng luya. Hindi luya ha. Luya, ayan. Ito yung luya na parang napapagod. Ganon. Ma'am, oo nga pala. May kinuha siya doon. Oo, alam ko. O yan, ang tanglad. Yan ang nagpapabango sa tinola. Ayan, tingnan ko lang kung hindi ubos ng tinola. Naku, ewan ko talaga baka buto ng isda at kakainin na rin. Naku, ang aso at pusa na naman to. O, anong sunod na gagawin dyan? O, diba? Kita na yun, ang alugbate. Ayan. Ano ka palang gagawin niya dyan? O, diba? Nagsaing lang siya. O, ginaon na siya pagtaritanday sa mga kahoy. O, baka akala nyo ay yung jawayo lang ang tatandayan niya. Hindi! Pati itong kahoy, itong panggatong na to. Ayan. Kung malang rich kid ka, hindi ka makakaralit dito. Kasi para lang to sa mga mahirap. Kagaya namin. Ayan. Nandahan ka niya po, kasi baka naman mapasok ka dyan. Naku, wag naman. Uy, grabe ang OA na naman. Ayan. Naghahalin na yung tao. Pinapabata lang yan. Pinapaapoy lang yan. Ayan. Dahan-dahan na. Baka may masusunog. Naku, wag naman. Kung hindi nyo natatanong, naku, mas masarap pag galing talaga sa panggatong yung ginagamitan sa pagluluto. Kasi yun marami din nagsasabi na mas masarap talaga pag dito talaga sa panggatong nanggagaling yung mga yan, yung paglulutuan ninyo. Kasi nga naman, naku, pag panggatong ay pure na pure ang lasa. Oh my God! Wow! Lasa. I-slice na tinola. O, diba? Lalagay na yung isda at ang una pa lang nilagay yung tanglad at iba pang sangkap. Yung isda tinakpan at ayan, makumukulo na siya at nilagay na yung syempre, yung alugbati. Ayan. Wala siyang malunggay dyan. Naku, pinapagita na yung malunggay kanina. Yung iba kasi, nakasanayan ko na rin na pag ako nagluluto ng tinola, ay may malunggay talaga. Pero iba dito si pupractice ninyo. Ay, naku, naging modelo niya sa isda yung alugbati at iba pa ba. Ayan, kaunti lang naman ang mga sangkap na nilagay niya para naman sumarap ng kaanti at syempre nagdagdag pang nasa dyan ang mga sangkap na parang dikit na dikit ang nasa sa isda. Parang pagmamahalan natin sa isa't isa, dikit na dikit. Wow! Sana all. Ayan, tapos na.